Dahil sa kakaibang katauhan na mayroon ang anak na Imelda, ay napagpasya niyang manirahan sa isang lugar kung saan ay walang may nakakakilala sa kanila. Suportado ito ni Argos kaya binigyan siya nito ng napakaraming yaman upang gamitin sa bagong yugto ng buhay na kanilang tatahakin. Sa lungsod ng Maynila, doon sila dinala ng kapalaran. Isang malaking bahay ang binili ni Argos at ipinangalan iyon kay Sapero. Tinanggap na rin ng binatang engkanto na hindi siya kayang mahalin ni Imelda. Katunayan ay may nahanap na itong bagong babaeng mamahalin at balak nitong pakasalan. Isa rin itong immortal na kagaya nito, kaya nagpaalam na ito kay Imelda ng maayos. Bago ako lilisan sa mundong niyo, gusto kong makasiguro na magiging sapat ang iiwan kong yaman sa ilang dekada kong pagkawala dito sa mundo niyo. Para tuluyan na kitang makalimutan, Imelda. Basta alagaan mo ang ating anak. Babalik ako sa hindi inaasahang pagkakataon. Litanya nito bago tuluyang naglaho. Hindi lubos maisip ni Imelda na sa ganon aabot ang takbo ng kanyang buhay. Kahit minsan ay hindi sumagi sa isipan niya na maging ganito kayaman na kahit hihilata lang ng ilang dekada ay hindi sila magugutom. Sobra-sobrang yaman ang iniwan ni Argos sa kanila. Maging ang inay at lola niya ay hindi makapaniwala sa biyayang dumating sa kanilang buhay. Biyaya ring matawag ang pambababae ng kanyang ama noon. Kung hindi nangyari ang bagay na iyon, ay hindi siya nakarating ng probinsya at hindi niya nakilala si Argos at hindi naging ganito karangya ang buhay niya ngayon. Sobrang lalim ng kanyang pag-iisip, kaya hindi niya namalayan ang paglapit ng kanyang ina. Ano ang iniisip mo, anak? Mukhang sobrang lalim ng nasa utak mo, ha? Puna nito. Wala, Nay. Naisip ko lang kahit papano ay biniyayaan pa rin tayo ng Diyos ng magandang buhay. Hindi na tayo maghihirap pa. At higit sa lahat, binigyan niya ako ng isang anak. Oo, Imelda. Kaya magpasalamat tayo sa kanya. Maliit at malaking bagay man ang ibibigay niya, ay dapat tayong magpasalamat. Biyaya lahat ng iyong matawag. Opo, Inay. Oo nga pala, Imelda. Huwag na muna natin ilabas si Sapero. Baka sabihin ng mga taong makakita sa kanya ay may lahi tayong halimaw. Bakit naman, Nay? Pangit ba si Sapero sa paningin mo? Hindi mo ba matanggap ang apo mo, Nay? Ilaw may hinanakit at galit sa tono ni Imelda. Hindi sa ganun, anak. Mahal na mahal ko ang apo ko, gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Kaya lang alam mong hindi normal si Sapero. Saan ka ba nakakakita ng 6 na buhang sanggol pero kay galing ng magsalita? Mapagkakamalan tayong halimaw, Maria. Paliwanag ng ina niya. Napaisip pa rin siya at napagtanto ang punto ng ina. Kaya 3 taon din bago nakalabas ng bahay si Sapero. Ngunit unang araw pa lang itong nakalabas ng bahay. Dahil isinama niya sa mall para mamili, ay kakitaan na agad ito ng hiwaga. Anak, bakit mo kausap ang aso? Tanong ni Imelda sa anak. Nanay, nagsasalita po siya. Sabi niya, kakaiba daw ako dahil naiintindihan ko siya. Tsaka gusto niyang ampunin natin siya dahil inabandona na siya ng kanyang amo. Uwi ka ng bata. Nasapo na lamang niya ang kanyang bibig. Mabuti na lang at walang tao na malapit sa kanila sa mga sandaling iyon. Todo ang paliwanag niya sa bata na hindi nagsasalita ang aso. Ngunit todo depensa si Sapero dahil nag-uusap talaga sila ng aso. Ayaw nito na iwanan ng aso, kaya ipinaliwanag niya na hindi pwede sa mall ang mga alaga. Ngunit matalino itong bata, kaya kinausap nito ang aso. Ang sabi daw nito, aw, 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 aw. Di joke lang. Hintayin mo kami ng nanay ko dito, aking kaibigan. Babalikan kita at hindi ako uuwi hanggat hindi ka kasabay.
Ayos ba yun? Tanong pa ng bata sa aso, sabay himas ng ulo nito. Nagpapaamo rin ito at tila ba may sinabi sa bata na naiintindihan din ito. Hindi na nagtaka si Imelda kung bakit may kakayahan si Sapiro na intindihan kung ano ang nasa utak o sinasabi ng aso. Alam niyang hindi normal na tao ang anak at tinaasahan niyang mas marami pang mahiwagang katangian ang lalabas o kakitaan kay Sapiro. Sobrang bilis na lumipas na mga araw, buwan at taon. Parang kailan lang nang ipinanganak ni Imelda si Sapiro. Ngayon ay 7 taong gulang na ito. Ayaw sana ni Imelda na pag-aralin pa sa eskwelahan ng bata. Ngunit ayaw din niyang pagkaitan ito ng kalayaan na makapag-aral, makisalamuha sa kapwa bata. Isa pa, ay paniguradong papagalitan siya ni Argos kapag nalaman nitong ikinukulong niya lagi ang kanilang anak. Kaya napagpasihan niya na pag-aralin na ito. Isang paribadong paaralan niya ito pinaaral. At upang makasiguro na lagi itong ligtas, ay hatid-sundo niya ito sa eskwelahan. May minsang nakita ni Sapiro na isang ama at isang ina ang naghatid sa kanyang kaklase. Kaya napatanong ito kay Maria. Nanay, wala ba akong tatay? Bakit ang mga kaklase ko meron? Ako lang ang wala. Nagulat si Imelda sa hindi inaasahang tanong ng bata. Hindi sumagi sa kanyang isip na posibleng hanapin ito ang ama pagdating ng panahon. At hindi niya alam ang isasagot dito. Family day ng eskwelahan. Kompleto ang magulang ng ibang bata habang kay Sapiro ay si Imelda lang ang isang dumalo. Malungkot si Sapiro dahil hindi man lang nasagot ng kanyang ina ang kanyang katanungan kung nasaan ang kanyang ama. Ang tanging sagot lamang kasi ni Imelda noon ay masyado pa siyang bata at hindi pa maintindihan lahat sakaling ipaliwanag sa kanya ng nanay ang sitwasyon. Kaya nang matapos ang family day ay binuli si Sapiro ng mga ibang kaklase nito. Hindi natiis ng bata at nagalit ito ng sobra. Halos lamunin ito sa galit ang mga kaklase. At bigla na lamang namuo ang isang ipo-ipo at hinigop nito ang mga mesa at mga upuan na nakalapag sa bakuran ng paaralan. Nagbabaga ang mga mata ni Sapiro sa galit habang nanginginig sa takot ang mga kaklase niyang nambuli sa kanya. Natigil lang iyon nang biglang napasigaw si Imelda mula sa banyo. Nagulat si Sapiro at tila nahimasmasan lang nang makalapit na ang ina. Niyakap niya ng mahigpit ang ina at naiyak dahil naguluhan din ito sa nangyari. Siya ring paglapit ng ibang mga nanay ng mga bata. Iyakan din ang mga ito habang sinisigaw na halimaw si Sapiro. Sinaway ang mga ito ng mga magulang at guro. Bakit ba lagi niyo na lang pinag-iinitan si Sapiro? Napakabait niyang bata kaya pakiusap. Tigilan niyo na siya. Kayo mga magulang, pangaralan niyo naman ang mga anak ninyo. Hindi dapat nila ginaganito ang kanilang mga kaklase. Litanya ng guro. Tila lumuluwag ang dibdib ni Imelda nang marinig ang depensa ng guro sa kanyang anak. Akala niya ay pagkaisahan na ang mga ito ang kanyang anak. Pero siya mismo ang kanyang dalawang mata ay yung huling-huli niya ang anak. Nagbabaga ang mga mata nito sa galit habang nakatitig sa mga selya at mesang iniikot-ikot ng napakalaking ipo-ipo. Habang nasa kanilang sasakyan pauwi ay kinausap ni Imelda ang anak. Nakita kita anak kanina. Alam mo sa sarili mo na ikaw ang may gawa ng mga bagay na iyon, di ba? Mahinahong tanong niya sa bata. Sorry po nanay, nagulat din po ako kanina. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang bagay na iyon. Basta binuli nila ako tapos ayun, nagalit ako ng sobra. Inimas na Imelda ang likod ng anak. Kung ganon Sapiro,
Kailangan mong kontrolin ang galit mo dahil mapapahamak ka niyan. Bakit kasi ako ganito, Nay? Hindi ba ako normal na bata? Nagulat si Imelda sa tanong ng anak. Hindi na talaga siya masanay-sanay sa sobrang abanse ng pag-iisip nito. Huwag mo ngang isipin ang bagay na iyon, anak. Basta lagi mong tandaan na kapag may nambuli sa'yo, ay kailangan mo lang umiwas. Hindi ka pwedeng magalit, lalo na kapag maraming tao sa paligid. Tama ba? Opo, Inay. Gagawin ko po. Magalang na sagot nito. Nagpapasalamat pa rin si Imelda dahil kahit papano ay mabait pa rin at napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Nang sumunod na araw na pasukan ay tahimik lang ang mga batang nambuli kay Sapiro. Takot ang mga ito sa bata at maging ang tignan lang si Sapiro ay hindi na ng mga ito magawa dahil sa trauma. Halos lahat ng mga kaklase ni Sapiro ay dumistansya na sa kanya nang marinig mula sa ibang kaklase na isang halimaw si Sapiro. Maliban lang sa isang kaklase nilang babae. Matagal na itong nais makipaglapit kay Sapiro dahil nakita nitong tahimik siya at mabait. Ngunit atubili ito at nahihiya. Ngunit sa pagkakataong iyan ay nagkakaroon ito ng lakas ng loob nang makitang nag-iisa si Sapiro sa mesa nito habang kumakain ng merienda. Wala ka bang kasama dito? Tanong ng batang babae. Griselda, ikaw pala. Nagulat naman ako sa iyo. Bigla ka namang nagsalita mula sa aking likod. Nahihiyang sagot niya. Pasensya na. Nakita ko kasing mag-isa ka. Pwede bang makiupo sa mesa mo? Oo naman, Griselda. Yan ay kung hindi ka takot sa akin. Bakit naman ako matatakot sa iyo? Halimaw daw ko, sabi ng mga kaklase natin, hindi ba? Sus, kagwapong halimaw naman kung ganon. Huwag mo na kasi silang pansinin. Alam mo naman na mga bully ang mga yun eh. Ngumiti siya at nagpasalamat sa kaklaseng babae. Akala niya ay ayaw na ng lahat ng mga kaklase niya sa kanya. Meron pa rin palang nais makipagkaibigan sa kanya. Dahil doon ay may naisip siyang ibigay kay Griselda. Kinuha niya ang kanyang kwintas na may palawit na kalahating buwan. Yari iyon sa tunay na ginto. Kaya hindi siya nag-alangan na ibigay iyon sa kaharap. Para saan iyan, Sapiro? Nagtatakang tanong ni Griselda. Masaya lang ako dahil kahit papano ay may nais pa rin na maging kaibigan ako. Naku, iyan lang naman pala. Hindi mo na ako kailangan bigyan yan. Sige na, Griselda, tanggapin mo na. Para naman kahit papano ay hindi mo man lang ako makakalimutan. Napangiti si Griselda habang tinitigan ang hawak niyang kwintas. Tila pinag-isipan pa nitong mabuti kong tatanggapin pa nito ang ibinigay niya. O sige, sa bagay nga, sa susunod na pasukan. Dadalhin na ako nila mami at daddy sa Amerika. Kaya remembrance ko na lang ito sa iyo. Para kahit papano ay hindi rin kita malimutan. Nito. Nabigla siya sa sinabi ni Griselda. Ito na nga lang ang nag-iisang tanggap siya ay aalis pa ito. Nakaramdam din siya ng lungkot ngunit wala siyang magawa. Naging madalas ang kanilang pagsasama tuwing oras ng merienda. Ngunit tila hinila naman ang mga araw at hindi nila namalayan na magtatapos na sila ng grade 1. Malungkot si Sapiro dahil lilipad na patong Amerika si Griselda. Hindi na sila magkikita pang muli. Nang magpaalam ito sa kanya, ay mas lalong tila biniyak ang kanyang puso sa sakit. Kahit papaano ay naging malapit na silang dalawa. Ngunit paunti-unti ay nakalimutan naman din niya si Griselda. Focus lang siya sa pag-aaral hanggang sa magtapos siya ng elementarya. Habang lumalaki siya ay mas marami siyang napapansin na kakaiba sa kanyang pagkatao. Minsan ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung normal na tao pa ba nga siya.
Minsan kasi habang naglalakad siya ay iniisip lang niya na sana nasa bahay na siya para makakain na kaagad ng tanghalian o di kaya ay hapunan. Nagugulat na lang siya dahil nasa mismong kusina na siya ng kanilang bahay. Minsan gusto niya itong itanong sa ina, ngunit baka hindi rin ito maniwala sa kanya at magduda ba ito kung nasa tamang pag-iisip ba siya. Isang beses, habang naglalakad siya ay may isang batang lalaki tatawid sana ng kalsada. Nang biglang may sasakyan na papalapit na sobrang bilis ang takbo. Sa gulat niya ay hindi niya naisip na maaari din siyang masagi. Ngunit hindi niya namalayan nang tila nilipad lang niya ang bata sa tabi ng kalsada. Tila nag-teleport lamang siya at naguguluhan siya sa biglaang pangyayari. Napagtanto niyang may kakaiba talaga sa kanyang katauhan. Habang pauwi, ay wala siyang ibang naisip kundi ang bagay na iyon at hindi niya matiis sa sarili. Kung kaya't pagdating ng bahay, ay si Imelda kaagad ang kanyang hinanap. Oh, bakit naman parang problemado ka na naman? Tanong ng kanyang ina. Nanay, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ako? Normal ba akong tao? Bakit ang daming kakaiba sa akin? Diretsong tanong niya sa kanyang ina. Gulat naman si Imelda sa naging tanong ni Sapero. 12 anyos na si Sapero at marami na ring alam sa mga nangyayari sa paligid. Marami na ring nadiscover tungkol sa kakaibang kapangyarihan na kusa na lang lumalantad. Kaya naisip ni Imelda na marahil ay oras na para malaman na ni Sapero kung ano ang totoong katauhan niya. Anak, Sapero, siguro oras na para malaman mo ang lahat-lahat. Umpisa nito. Anong ibig mong sabihin, nanay? Kasi Sapero, hindi ka tunay na tao. Dahil isang engkanto ang iyong ama. Kaya maraming kakaiba sa katauhan mo. Kaya may mga kapangyarihan kang bigla na lang lalabas. Madidiscover mo. Dahil namana mo yun sa iyong ama. Paliwanag ni Imelda. Kwento niya kay Sapero kung paano sila nagkakilala ni Argos at kung paano sila humantong sa ganito. Lala si Sapero noong una. Di niya sukat akalain na nasa ibang dimensyon ng daigdig na ninirahan ang kanyang ama. Nais niya itong makilala ngunit sa anong paraan. Kung alam nitong may anak itong mortal, bakit hindi man lang nito naisip na bumisita para kumustahin lamang siya? Makita o masubaybayan kahit papano ang paglaki niya. Ang daming tanong sa kanyang isipan, ngunit naisip niya siguro ay malalaman pa rin niya ang sagot pagdating ng tamang oras. Dahil sa na-discover niya ang kanyang katauhan, ay mas ininsayo pa niya ang kanyang mga katangi-tanging kaalaman. Nais niyang mas maging mahusay pa dahil balang araw ay magagamit niya ito para tumulong sa ibang tao. Kahit papano ay may dugong tao pa rin naman siya. Kaya ang malasakit niya ay sa mga taong maaaring nangangailangan ng tulong kapag nagkataon. Nagsumikap din siyang makapagtapos ng pag-aaral. Mabuga siya ang kanyang kinuha nang makapatong na siya ng kolehiyo. Wala nang ibang kurso na pumasok pa sa kanyang utak. Ito lang ang nais niya upang makatulong sa mga mahihirap na walang kakayahan na magbayad ng isang mahusay na abogado. Makalipas ang ilang taon, ay isa na siyang mahusay na abogado at kagaya ng kanyang pinangako sa sarili. Gagamitin niya ang kanyang natutunan para depensahan ang mga mahihirap na inosente sa mga kasong isinampal laban sa mga ito. Alam ni Sapero na tagilid ang batas sa bansa kaya maibsan man lang iyon. Isa mahirap na matandang kliyente ang kanyang tinulungan. Nagmamakaawa ito para sa hustisya ng kanyang anak na ginahasa at minaltrato ng amo. Sa unang araw ng pagdinig ay hindi inaasahan ni Sapero ang kanyang magiging kalaban. Hindi siya maaaring magkamali
Ito ang Criselda na naging kaklase at naging kaibigan niya saglit noong kanilang kabataan. Hindi niya inasang ito ang magiging katapat niya pagdating ng kanilang kaso. Maging si Criselda ay tila nagulat din nang makita siya na maging katapatan nitong manananggol ng masa. Hindi nawala sa focus si Sapiro. Alam niyang nasa panig siya ng katotohanan. Nakita niya sa mata ng kliyente na hindi ito nagsisinungaling. Kaya desidido siya na maipanalo ang kaso. Mayaman ang kliyente ni Criselda. Kaya nitong bayaran ng batas para baliktarin ang lahat at talunin sila sa kaso. Subalit hindi niya hayaang mangyari sa kanya at ng kliyente ang ganong bagay. Tama na ang lahat ng pasakit na naranasan nito sa kamay ng dating amo. Kailangan nitong makamit ang hustisya, makaganti man lang sa mayayamang abusado. Katapos ng pagdinig ay masama ang tingin sa kanya ni Criselda. Ngunit nagmistula siyang walang may nakita. Iniiwas niya ang kanyang tingin dito. Kailangan niyang tatagan ng loob. Kaya't malapit na kaibigan pa niya ito dati. Kung tama ang kanyang nilalabanan, ay kailangan niyang panindigan. Attorney Sapiro, maraming salamat. Hulog ka ng langit sa amin. Alam ko at malakas ang kutob ko na maipapanalo namin ang kaso sa tulong mo. Uwi ka ni Mang Agosto nang matapos na ang unang pagdinig. Wala yun, Mang Agosto. Saan mong makakamit niyo ang hustisya na nais yung makamit? Sisiguraduhin kong may panalo ko ang kaso na ito. Alam ko, attorney. Kahit tinatakot ako ng kabilang partido na matatalo kami. Dahil galing sa labas ng bansa ang nakuha nilang abogado. Hindi ako matitinag dahil nakita ko ang husay at talino mo. Ngiti lang ang naisagot niya sa matanda. Si Criselda ang tinutukoy nitong abogado ng kabilang partido. Sabik siyang makausap ito. Ngunit hindi niya alam kung sa anong paraan niya ito kakamustahin. Sobrang malas at sa unang pagkikita nila ay pagtatapat kaagad sa kanilang propesyon ang nangyari. Pinapangarap pa naman niya noon na kapag tapos na siyang mag-aral at magkaroon na ng malaking achievement, ay pupuntahan niya ito sa Amerika at hahanapin. Malaman man lang sana niya ang lagay nito sa labas ng bansa. Hindi niya sukat akalain na nakauwi na pala ito sa Pinas at magkatapat pa sa isang paglilitis. Hindi niya alam kung bakit ganoon maglaro ang tadhana sa kanya. Ito lang ang babaeng alam niyang espesyal sa kanyang puso. Kahit pamos-mos pa lamang sila noong una nilang pagkikita. Hindi na ito nawala sa isip at puso niya. At ngayon, hindi niya alam kung paano ito harapin nang hindi ito magagalit sa kanya. Nagpaalam ang matanda at mga kamag-anak nito na dumalo sa hearing. Kasama dito ang dalagang anak ni Mang Agosto na siyang biktima sa nasabing kaso. Naiyak ito habang humihingi ng pasasalamat kay Sapiro. Hindi niya napigilan ng maawa kaya hinaplos niya ang likod nito upang maibsan ang nadaramdamang sakit. Binigyan niya si Mang Agosto ng pera para sa mga simpleng gastusin na mga ito. Ayaw sana ng matanda dahil ang pagtulong niya sa mga ito bilang isang abogado na walang bayad ay napakalaking tulong na. Ngunit pinilit pa rin niya na tanggapin ng matanda ang kanyang binigay. Iyon na lang ang layunin niya, ang tumulong sa mahirap. Kaya lubos-lubosin na niya. Nang makaalis na mga ito, ay tinungo na rin niya ang kanyang nakaparadang kotse sa basement. Kailangan pa niyang dumaan sa isang bakery dahil magpapadala ang kanyang lola ng paborito nitong pandesal. Sasakay na sana siya ng kotse nang biglang may tumawag sa kanya
mula sa kanyang likuran. Pagbati sa iyo aking kaibigan. Sambit nito habang papalapit at nakapalakpak. Hindi siya magkakamali. Boses iyon ni Criselda. Kaya diretso siyang lumingon at mabilis ang mga hakbang papalapit dito. Criselda, ikaw na ba yan? Mukha bang hindi? Pagtataray nito. Suot mo pa rin pala ang kwintas na bigay ko sa iyo. Hawakan pa sana niya iyon. Ngunit biglang umatras ang dalaga. Huwag mong sabihin na balak mo na rin itong bawiin. Hindi. Masaya lang ako. Dahil nakabalik ka na. Ang tagal kong pinangarap na makita kang muli. Iyon na nga, nagkita tayo ngunit. Mukhang magiging lamat naman ito ng ating pagiging mortal na magkaaway. Mali ka. Immortal ako. Ikaw ang mortal. Mahinang sambit niya. Anong sabi mo? Wala Criselda. Ang sabi ko ay labas naman ang propesyon nating ito sa ating personal na buhay. Trabaho lang. Walang personalan. Nang walang personalan, kuya ko ang nais mong malumutan sa kulungan. Alam mong non-viable ang kaso na binato niyo kay kuya. Kaya hindi ko hayaan na mangyari iyon. Pero nagkasala ang kapatid mo, Criselda. Kailangan niyang pagbayaran ng lahat ng mga kasalanan niya sa inosenteng anak ni Mang Agosto. Anong meron sa babaeng iyon para ipagtanggol mo sa pero? Mahirap lang ang buhay nila. Siya ang inaasahan ng mga magulang na maging katuwang nila sa hanap buhay. Anong ginawa ng kuya mo? Sinira niya ang buhay ng dalaga. Wow! Edi, mahal mo na ang babaeng iyon? Hindi sa ganun, Criselda. Kakampi lang ako sa katotohanan. Hindi ko hayaan na baliktarin niyo ang sitwasyon. Gagawin ko ang lahat. Mabulok lang sa kulungan ng kuya mo. Talaga? Kahit isusumpa kita at kailanman, ay hindi na kita nais makausap pa? Gaya ng sinabi ko, Criselda, trabaho lang. Walang personalan. Sa pero, mamili ka. Maging mabuting magkaibigan ulit tayo. O kasusuklaman kita. Dahil lalabanan mo pa rin ako. Kahit alam mong kuya ko ang nais mong ipakulong. Mamili ka sa pero. Alam ko na hindi lang kaibigan ang tingin mo sa akin. Nakikita ko kanina kung paano mo ko titigan. Alam ko ang paraan ng pagtitig mo sa akin. Minin mo man o hindi, alam ko na may gusto ka sa akin. Hindi nakasagot si Sapero sa harap-harapang pambibisto ni Criselda sa kanyang nararamdaman. Masyado yata siyang expressive, samantalang itong si Criselda ay masyado ng maraming alam tungkol sa pag-ibig. Maging sa pambablackmail ay tila sanay na rin ito. Subalit kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang panindigan ang kanyang prinsipyo. Higit sa pag-ibig o ano paman. Ang isang panindigan ng totoong taong maalam ay hindi dapat nadadala sa isang pang-iipit o pananakit ni numan. Patawarin mo ko, Criselda. Higit sa puso at pag-ibig, mas mahalaga ang malasakit sa mga taong higit na nangangailangan. Wika niya, sabay pasok sa kanyang kotse. Hindi na niya kailangang magpaalam dito. Mukhang hindi rin naman sila magkakaayos sa bagay na iyon. Dahil pareho silang may nilalaban. Habang pauwi ay magulo ang kanyang utak. Mahal talaga niya sa Criselda. Ngunit wari niya ay kailangan niya ng umpisahan na kalimutan ito. Dahil kamumuhian talaga siya nito ng tuluyan. Hindi niya bibitawan ang kanyang pangako sa matanda. Dapat ang huling palakpak ay dito sa mag-ama. Samantala, hindi mapalagay si Criselda habang parot pa rito sa loob ng kanyang kwarto. Alam niya sa kanyang sarili na mahal din niya si Sapiro. Bata pa lang sila noon
ay lihim na siyang humahanga dito. Dahil mabait at magpagmahal ito sa ina, hindi niya alam kung paano kunin ang loob nito. Hindi rin niya sukat akalain na ito ang magiging kalaban niya sa korte. Kung hindi lang niya kuya ang kanyang ipinagtatanggol, ay malamang nag-back out na siya. Hindi siya pwedeng magpatalo. Kaya daanin niya sa dahas ang binata. Yun nga lang at mukhang mas lalayo ang loob nito sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Hindi niya alam kung paano babalik ang dating sila. Dahil sa nangyari ay wala ng pag-asa na maging malapit ulit sila. Wala na siyang magawa. Kung ano man ang kalalabasan ng lahat ay tatanggapin na lamang niya. Matalino at magaling na abogado si Sapiro, kaya malabong matalo niya ito. Maliban na lang kung babayaran nila ang husgado. Iyon na lang yata ang mabisang paraan upang sigurado na sila ang mananalo. Lumipas sa mga araw. Final hearing na at sa araw na iyon ay umaasa si Sapiro na makakamtan ng kanyang kliyente ang hustisya na matagal ding inuusad ng batas. Masamang titig sa kanya ni Criselda. Ngunit matay ideya lang siya. Kunwari ay hindi niya alam at hindi niya nakikita. Ramdam niya na may kakaiba sa tagapaglitis ng kaso sa mga sandaling iyon. Hindi ito mapalagay at panaybalik sa banyo. May nalata siyang kakaiba rito, kaya pinaghandaan niya iyon. Hindi siya papayag na matalo ang kanyang kliyente. Sobrang pinagdadaanan nito sa kamay ng dating amo. Matagal pa bago nakuha nito ang hustisya, ngunit para naman sa pagkakataong iyon, ay ramdam niyang tila may balak ang husgado na ilihis ang katotohanan. Hindi siya papayag. Gagawa siya ng paraan, lalabas lang ang katotohanan. Nang magsalita na ang judge, ay binuhay niya ang kapangyarihan ng kanyang utak na nagmamanipula ng ibang utak. Kailangan niyang manipulahin ang judge dahil alam niyang bayad ito ng kabilang partido. Kung hindi siya gagawa ng hakbang ay paniguradong madadaya na ang kanyang kliyente. Habang nag-uumpisa ang judge na magsalita, ay pasulyap-sulyap si Criselda sa kanya na may nakakalokang ngiti. Nabasa agad niya ang ibig sabihin ng mga ngiting iyon. Inakala ni Criselda na magtatagumpay ang plano ng kanyang pamilya. Ngunit nagkakamali ito dahil hindi hayaan ni Sapiro ang ganong bagay. Ang mali ay mananatiling mali. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Criselda nang sabihin ng judge na guilty ang kapatid nito. Samantalang napatalon at napaiyak sa tuwa ang dalagang kliyente niya. Maging si Mang Agosto ay naiyak sa tuwa para sa hustisyang nakamit ng anak. Wala nang kapantay ang sarap sa pagkaramdam na makitang masaya ang kliyente ni Sapiro. Kahit papano ay mapapanatag din ang loob nito dahil nakamtan din sa huli ang hustisya. Hindi na siya nagtagal at nauna nang nagpaalam. Halos hindi matapos ang pasasalamat sa kanya ng pamilya ni Mang Agosto. At tanging ngiti lang ang kanyang ganti sa mga ito. Ramdam niyang masamang titig sa kabilang partido at baliwala sa kanya iyon. Habang nagmamaneho, ay napansin niyang may nakabuntot na isang itim na kotse sa kanyang sasakyan. Hindi siya sigurado kaya iniliko niya ang sasakyan sa isang kalsada na patungo sa labas ng lungsod. Hindi doon ang kanyang punta, ngunit gusto niya makasiguro kung siya talaga ang pakay ng itim na kotse na to. Hindi nagkamali ang kanyang hinala dahil na makaliko siya ay sumunod din ito. At hindi lang kotse dahil may kasunod pa itong van na kulay puti. Mas mabilis pa ang takbo ng mga ito at balak na mag-overtake sa kanya. Hinayaan niya ang mga ito. Kung gaano man karami ang mga ito ay wala siyang pakialam. Nang biglang hinarang ng itim na kotse ang kanyang sasakyan,
kaya kalmado niyang itinigil iyon. Nakabuntod din sa kanyang likod ang kulay puting van at halos sabay pa ang mga iyong bumukas. Nagulat siya nang makitang si Criselda ang laman ng itim ng kotse kasama ang 3 tauhan nito na armado ng baril. Sa kulay puting van naman ay 4 na armadong lalaki ang bumaba na katulad ng 3 ay may mga armas din. Agad siyang bumaba at hinarap si Criselda. Ngumiti pa siya rito nang nakakaloka. Ipinakita niyang hindi siya takot sa dami ng tauhan ng dalaga. Big boss ka na pala ngayon, Criselda. Akala ko prinsesa. Pang sindikato pala. Aniya na ikinagalit ng dalaga ng gusto. Nilapitan siya nito at sinampal ng buong lakas. Ngunit hindi man lang siya natinag at nagmistulang estatwa na nakatitig sa dalaga. Baka hindi ka pa kontento. Isa pa. Aniya. Mas lalong nanggagalaiti sa galit ang dalaga. Mabilis ang mga hakbang ng mga tauhan nito para lapitan siya at ikarga sa van. Ngunit napakaliksi ng kanyang kilos. Sinipa niya ang nasa likod, sabay siko ng nasa gilid at diretsong suntok ng nasa kanyang harapan. Nagulat si Criselda sa sobrang bilis kumilos ni Sapiro. Idagdag pa ang paikot-ikot na hangin sa kanila na sobrang lakas na animoy sumisipol ito. Kinalabutan si Criselda at ang mga tauhan sabay tingala sa nabuong ipo-ipo. Tangay nito ang ilang mga tuyong dahon na hinigop mula sa kalsada. Palapit ito sa kotseng itim at ilang sandali pa ay hinigop na rin ito ang kotse kaya nagpaikot-ikot ito sa itaas. Muling nanumbalik sa alaala ni Criselda ang noong kabataan nila. Natakot pa kay Sapiro ang kanilang kaklase noon at sinabing halimaw ito dahil kaya nitong manipulahin ang hangin. Kitang-kita ni Criselda ang bagsik at talim na mga titig na Sapiro sa namuong hangin. Nagbabaga ang mga mata ng binata sa galit habang nakatingin sa lumalaki pang ipo-ipo. Sa takot na mga tauhan ni Criselda ay tumakbo ang mga ito patungo sa puting van. Halika na ma'am, tumakas na tayo. Sigaw ng isang tauhan. Ngunit nagmistula lamang siyang estatwa na iiling-iling sa harap ni Sapiro. Iniwan siya ng mga tauhan nang makitang hindi siya gumagalaw at parang walang balak na umalis. Nang umarurot palayo ang van at saka lang siya napalingon sa mga ito at nataranta nang makitang 2 na lamang sila ni Sapiro ang naroon sa gitna ng kalsada. Halos mapalundag pa siya sa gulat nang biglang bumagsak ang kanyang kotse. Wasak ito at ang ibang parte ay tumalapon kung saan. Biglang bumalik sa normal ang pag-iisip ni Sapiro. Nagulat pa siya nang makitang tila natakot sa kanya nang husto ang dalaga. Nilapitan niya ito para sana pakalmahin. Ngunit umatras ito at tila takot na mahawakan niya. Pasensya na, Criselda. Hindi ko napigil ang aking sarili. Hinging paumanhin niya. Hindi ko sukat akalain na totoo ang sinasabi ng ating mga kaklase nung kabataan natin. Isa kang ang halimaw. Hindi ako masama. Sadyang binubuhay niyo ang aking galit. Kaya ganon. Kahit minsan hindi ko ninais gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Ang tanging pangarap ko noon pa man, ay makatulong sa mga nangangailangan. Pero sadyang may mga taong mapanglamang sa kapwa. Yung tipong sila na ang may sala, ngunit sila pa ang may lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang pagkakamali. Hindi umimik si Criselda at tila ba ay guilty sa nasabi ng binata. Hindi na rin nagsalita pa si Sapiro at hinintay kung anong magiging reaksyon ng dalaga. Biglang gumuhit ang kidlat sa gitna ng namumuong itim na ulap. Muli na namang bumukas ang takot sa mukha ng dalaga. Napaisip si Sapiro. Hindi kaya't nasa paligid lang ang kanyang amang engkanto
at nagagalit din ito tuwing may umaargabyado sa kanya. Bigla niyang hinila ang kamay ng dalaga at dinala ito patungo sa kanyang kotse. Ano ba? Bitawan mo ko. Halimaw ka. Sigaw nito. Kahit halimaw ang tingin mo sa akin, hindi ko hahayaan na tamaan ka ng kidlat sa gitna ng kalsada. Babagsak na rin ang malakas na ulan, kaya kailangan mo nang umuwi. Wala ka ng sasakyan. Wala na kasi sinira mo. Bakit ako? Hindi ko sinira ang kotse mo. Dawa kayo ang umabol at nagbalak ng masama laban sa akin. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin na kailangang maparusahan ng kuya mo? Dahil sa ginawa niyang kademonyohan sa inosenteng babae. Hindi porkit mayaman ay kailangan nalang kawawain ang mga mahihirap. Hindi ako makakapayag sa ganon, Criselda. Isa ka ring magtatanggol. Kaya sana isipin mo na ang katotohanan lang ang dapat nating papanigan. Hindi umimik si Criselda. Hindi niya mawari kung pride lang ba ang umiiral sa dalaga o nahihiya lang ito dahil pilit nitong dinedepensa ang pagkakamali ng kuya niya. Hinayaan na rin niya itong tahimik at nagmumuni-muni. Kung nagsisisi man ito ay malaking bagay dahil nagising na ito sa katotohanan na sila ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Hindi niya alam kung saan ito ihahatid dahil wala siyang ideya kung saan ito nakatira. Kaya tinanong niya kung magpapahatid ba ito sa kanya sa bahay nito. Nagulat si Sapiro nang pumayag sa Criselda na magpapahatid sa kanya sa tirahan nito. Kung galit ito sa kanya ay dapat hindi nito nais na malaman niya ang tirahan nito. Nang iparada niya ang kotse sa harap ng malaking bahay nito, ay lumabas agad si Criselda. Hindi na nito hinintay pa na pagbuksan pa niya. O di kaya ay natakot din ito na makita ng pamilya nito na siyang nagatid, gayong siyang dahilan kung bakit natalo ang kapatid nito sa kinaharap na kaso at tuluyang nakulong ng panghabang buhay. Diretso itong pumasok ng gate. Wala man lang paalam at pasalamat sa kanya. Hindi rin naman niya inasahang gawin iyon ni Criselda. Sa lalo ng galit nito sa kanya ay hindi niya alam kung ano ang nasa utak nito laban sa kanya. Ngunit hindi siya matitinag at matatakot sa posibleng balik ng pamilya nito sa kanya. Nasa panig niya ang kabutihan sa kabila ng kakaiba niyang katauhan. Hiling lang niya na sana ay matauhan ito at bumalik ang dating pagkakamabutihan nila, gaya noong kabataan pa lang nila. Napansin niyang wala na sa lig nito ang kwintas na bigay niya. Ibig sabihin ay wala na siyang halaga rito at galit na ito sa kanya. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa na sa isang pagkakataon ay mapagtanto nito na ang kanyang ginawa ay tama. Na kahit kadugo man ay hindi dapat dinedepensahan ang maling gawain. Pagkarating ni Sapiro sa kanilang bahay ay ramdam niyang pagod ang kanyang buong katawan. Nakasandal siya sa kanilang sofa nang lapitan siya ng kanyang ina. Mukhang pagod na pagod ka, anak. Kumusta ang paglilitis? Alam kong naipanalo mo ang kaso, kaya binabati kita. Ang galing mo, anak. Papuri ng ina. Napanood nito sa flash report ang nangyaring paghatol. Ngiti lang ang kanyang iginanti sa kanyang ina. Pipikit na sana siya nang may maglakad papalapit sa kanila sa likod ng kanyang ina. Matangkad na lalaki na halos kamukha niya at kaidaran lang niya ito. Nay, huwag mong sabihin na may itinatago kang kapatid ko. Tanong niya. Anak, si Argos, ang ama mo. Nais kanyang makita at makilala, anak. Sagot ng kanyang ina. Nagulat siya at napatitig sa lalaki. Hindi ka panipaniwalang ito ang kanyang ama. Halos kaedad lang niya ito kung titigan. Mas matanda pa tignan ng kanyang ina kaysa dito. Kaya papaanong ito ang kanyang naging ama? Nagbibiro ka ba, Nay?
Paanong halos kaidaran ko lang ang aking ama? Anak, engkanto ang iyong ama. Isang immortal. Kaya hindi halos siya tumatanda, hindi kagaya ko. At ikaw, kahit may dugo kang engkanto, anak pa rin kita kaya posibleng sa akin ka nagmana. Maaring isa kang mortal at tatanda ka rin kagaya ko. Pahayag ng kanyang ina. Hindi na siya nagsalita pa. Kahit 28 na siya, ay nalilito pa rin siya sa kanyang katauhan. Kinausap niya ang kanyang ama. Nais nitong pumirmi saglit sa kanila dahil nais nitong makapiling ng matagal si Sapiro. Matagal na panahong hindi ito nagparamdam dahil may pamilya na ito sa mundo nito. Noong magkahiwalay sila ng tuluyan, ay pinakasalan ni Argos ang prinsesa ng kanilang kaharian at nagkaroon ng 3 anak, isang lalaki at 2 babae. Iiwan ang mga kapatid ni Sapiro sa ama. Alam na ba ng mga kapatid ko na may kapatid silang tao, ama? Tanong niya sa kanyang ama. Hindi pa, anak. Pero tiyak naman na matatanggap ka nila. Pagdating ng panahon, gusto kong dalhin ka sa mundo ng mga engkanto. Ikaw ang aking panganay. Kaya ikaw ang itinakdang tagapagmana ng ari-arian at kapangyarihan ng aking angkan. Hindi alam ni Sapiro kung ano ang magiging reaksyon sa pahayag ng ama. Kung sa kanya lang ay kontento niya siya sa kanilang buhay, kapiling ang ina. At pagdating ng araw, pipiliin pa rin niyang manirahan sa mundo ng mga tao. Lalo na at nandito ang isang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Hindi niya alam kung sa paanong paraan niya makukuhang muli ang loob nito. Dahil alam niyang sukdulan ang galit nito sa kanya. Ngunit aasa pa rin siya na darating ang isang pagkakataon na matatanggap nito ang lahat. Araw-araw silang namamasyal ng kanyang ama. Kwentuhan ng mga bagay-bagay. At kung paano niya nadiskubre na hindi siya ordinaryong tao lang. Kung saan pa napunta ang kanilang usapan hanggang sa naisipan ni Argos na dalhin si Sapiro sa mundo ng mga engkanto at ipakilala sa kanyang mga kapatid doon. Kahit papano ay sabik din si Sapiro na makilala ang kanyang mga kapatid. Kaya nagpaalam siya sa kanyang nanay kung pwede nga ba siyang sumama sa kanyang ama. Bilang ina ay nakasuporta ito lagi sa kanya. Kaya nang gustuhin niya ang bagay na iyon, ay hindi na ipinagkait pa ng ina. Nasa tamang edad na rin siya at alam niya ang mga bagay-bagay. Isang portal ang gumuhit sa itaas ng kamay ng kanyang ama. Napakaliwanag at paghakbang niya papasok ay tila hinihigop siya nito at ilang saglit pa ay naroon na siya sa isang hindi pamilyar ngunit napakagandang lugar na noon pa lang niya nakita sa buong buhay niya. Napakasarap ng simoy ng hangin doon. Ang linis ng buong paligid. Walang tuyong dahon. Lahat ay luntian at ang mga bulaklak at mga paro-paro ay napakamakulay. Ito na bang lugar ng mga engkanto, ama? Ang ganda pala dito. Parang isang paraiso. Una niya. Oo, anak. Malayong malayo ang mundo ng mga tao kumpara dito. Napakadumi at napakabaho ng mundo ng mga tao. Nito. Nilakbay nila ang isang napakahabang daan. Ngunit pagkaramdam ni Sapiro ay hindi siya nakaramdam ng pagod. Idagdag pa ang pagkaaliw niya sa nagagandahang tanawin sa paligid. Isang napakalaking tila kastilyo ang namataan niya mula sa di kalayuan. Tinanong niya ang kanyang ama kung iyon ba ang kanilang destinasyon. Tumango ang ama at ipinagtapat nito na isa itong hari sa kanilang kaharian. Simula nang bumalik ito sa mundo ng mga engkanto at napagpasya ang pakasalan ng isang prinsesa, ay itinalaga na rin silang bagong hari at reyna matapos mismo ang kasalan. Napahanga si Sapiro sa narinig. Ibig sabihin, ay may mga prinsesa at prinsipe na ng kaharian ang kanyang mga kapatid.
Mas lalo siyang nasabik na makarating sa palasyo. Gusto din niyang makita ang mga ito. Sa entrada pa lang ng palasyo ay sinalubong na siya ng mga kawal at nagbigay pugay ang mga ito pagdating ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay sinalubong sila ng isang babaeng may suot na korona. Napakaganda nito at parang Diyosa sa suot na margarbong bestida. Tila nagtaka pa ito nang makita siya, kaya hindi nito napigilan ng magtanong. Saan galing ang nilalang na iyan? Sino siya at bakit mo siya isinama sa ating kaharian? Tanong nito. Mahal na Reyna Ligaya, siya si Sapiro. Siya ang aking anak na mortal. Pakilala ni Argos sa kanya. Oh, siya na nga ba? Maligayang pagdating sa mundo naming mga engkanto, Sapiro. Nagustuhan mo ba ang paligid at ang aming palasyo? Tanong ng Reyna. Opo, sobrang ganda, mahal na Reyna. Mabuti kung ganun. Ngiting wika nito. Tinawag nito ang isang katulong at inutusan para tawagin ang tatlong anak. Naglakad ito patungo sa loob at nakabuntot lang sila ng amang si Argos. Diretso sila sa kusina kung saan nakahain ang lahat ng masasarap na pagkain. Maliban lang sa kanilang kanin dahil kulay itim ito. Sobrang itim at ang laki ng botel kesa sa mga ordinaryong bigas. Maupo ka anak, tikman mo ang mga pagkain sa aming mundo. Masasarap ang lahat ng iyan. Huwag lang ang kanin kung hindi ka pa handang tumira kasama namin dito sa mundo ng mga engkanto. Bili ng kanyang ama. Hindi nga siya kumuha ng kanin. Tanging maiinom at prutas lang ang naisip niyang kainin. Hindi niya ginalaw ang pagkain dahil hinintay niya ang pagdating ng kanyang mga kapatid. Sabik siyang makita ang mga ito. Alam niyang maganda ang mga ito at pogi dahil maganda ang ina at gwapo ang kanilang ama. Halos sabay ang tatlo na papalapit sa kanila. Kita sa mukha ng mga ito ang lubos na pagtataka. Nakatitig lang sila kay Sapiro na noon ay halos may estatwa na dahil sa kakaibang titig ng mga ito. Sino ang panauhin niyong mahal na inang Reyna, amang hari? Tanong ng isang binatilyo. Halos magkahawig pa sila ng muka. Kahawig din ito ni Argos, ang kanilang ama. Pasol, siya si Sapiro, ang aking panganay na anak. Pakilala ni Argos sa kanya. Panganay? Ibig sabihin ay hindi si Ate Latika ang panganay. Pero bakit ngayon lang namin nalaman na may kapatid kami? Saan siya galing? Tanong ni Asol. Bakit ngayon lang namin siya nakita? Saan siya galing? Tanong din ni Naida, ang bunso sa lahat ng magkakapatid. Hindi umimik sa Reyna Ligaya. Hinayaan nito na si Argos ang magpaliwanag sa tatlong lehitimo nilang anak. Kahit minsan na hindi nila ito nabanggit sa tatlong bata, kaya hindi rin masasisi kung pagkagulat at pagkadismaya ang maging reaksyon ng tatlong anak nila. Paumanhin mga anak ko, hindi ko na ikwento sa inyo ang tungkol sa kapatid niyong taga-kabilang mundo. Isa siyang mortal. Ngunit may nananalaytay na dugong kagaya natin. Siya ang naging bunga ng una kong pag-ibig sa maling paraan. Kaya sana matanggap niyo siya at bigyan niyo ng pagkakataong makilala niyo ang bawat isa bilang magkakapatid. Paliwanag ni Argos. Hindi amang hari. Ako lang ang nag-iisang prinsipe sa kaharian na ito. Wala akong karibal sa palasyong ito. At pagdating ng araw, ako lang ang magiging hari. Hindi ang sampid na dugong mortal na iyan. Nanggagalaiting sambit ni Asol. Nagulat si Sapiro sa naging reaksyon ng kanyang kapatid. Akala pa naman niya ay sabik ang mga itong makita siya. Iyan pala hindi na mga ito matanggap na may kapatid silang tao. Hindi rin naman niya pinangarap maging prinsipe o maging hari sa mundo ng mga ito.
Sapat na sa kanya na makilala ang mga ito ng mga kapatid niya. Maging ang dalawang kapatid niya na babae ay mukhang masama ang tingin sa kanya. Kaya mas lalo pa siyang napanghinaan ng loob at binalak na lang na bumalik sa mundo ng mga tao. Ngunit pinigil siya ng mahal na Rena at ng ama na rin. Huwag mo nang sumama ang loob mo sa mga kapatid mo sa Pero. Hayaan mo nang ipaliwanag ko sa kanila ang lahat. Hindi kasi nila alam na may kapatid silang iba. Nabigla lang sila sa bilis ng pangyayari. Pero sinisiguro kong mabait na mga kapatid sila. Paliwanag na Rena ligaya at nagpaalam na rin para kausapin ang tatlong anak. Pasensya na anak, inakala kong madali lang nilang tanggapin kapag naipakilala na kita sa kanila. Hindi pala ganoon. Mali pala ako ng akala. Hinging paumanhin ni Argos. Wala yun ama. Hindi ko rin naman ipipilit kung ayaw nila sa akin. Nanahimik na lang ako sa mundo namin. At saka wala rin akong balak na dito tumira sa mundo ng mga hingkanto. Hindi ko iiwanan ang nanay ko. Napangiti lang si Argos sa naging reaksyon niya. Halatang may lungkot sa mga mata nito. Matagal rin silang naghintay bago unang lumabas si Naida. Lumapit ito kay Sapiro at niyakap ng mahigpit ang binata. Kuya, pasensya na. Hindi maganda ang naging asal ko kanina. Nagulat lang po ako. Pero hindi na po mauulit. Pangako, magiging mabuti akong kapatid sa iyo. Anito. Naluhas si Sapiro habang nakayakap din dito. Napagtanto niyang napakasarap sa pagkaramdam ang magkaroon ng kapatid. Ilang sandali pa ay lumabas na rin sila Tika. Malayo pa lang ay emosyonal na rin ito. At nang makalapit na ay mahigpit na yakap rin ang ginawa niya. Maging kay Argos ay naging emosyonal na rin habang nakatingin sa magkapatid. Salamat mga anak ko. Malaking bagay itang sarap sa puso na makita kayong nagmamahalan. Kahit magkaiba ang iyong katawan, dugo ko pa rin at laman ang nananalaytay sa inyong mga katawan. Kaya mahalin niyo ang isa't isa. Walang yaman o anumang bagay ang makakapantay sa pagkakaroon ng mga kapatid na maging karamay niyo hanggang sa huli. Saad pa ni Argos. Hinintay nilang lumabas si Asol. Ngunit wala, kahit anino nito ay wala. Si Rena ligayang lumabas na bakas ang kalungkutan sa mukha. Mahal na Rena, nasaan si Asol? Tanong ni Argos. Ipagpaumanhin mo, Amang Hari. Ngunit kahit anong paliwanag ko ay hindi pa rin matanggap ni Asol, si Sapiro. Baka pwedeng bigyan muna natin siya ng pagkakataon makapag-isip ng matagal. Inakala kasi niyang isang katunggali ang kuya niya. Kaya ganun na lang ang kanyang galit. Paliwanag ng Rena. Para hindi malungkot si Sapiro ay naisipan ni Naida at Latika na ipasyal ang kanilang kuya sa palibot ng buong palasyo. Hindi tumanggi ang binata dahil nais rin niyang makita kung ano pa ang magaganda sa mundo ng mga engkanto. Una siyang dinala ng dalawang kapatid sa isang malinis na batis. Niyaya siyang maligo ng mga ito at dahil napakalinis ng tubig ay hindi siya nagatubiling lumusong sa tubig at maligo. Maraming magaganda at makulay na isda ang paikot-ikot lang sa kanya. Hindi rin ang mga ito natatakot na hulihin niya. Marami silang ginawa maghapon at gabi na nang umuwi sa palasyo. Bigla niyang naisip ang kanyang ina at lola. Kailangan na niyang umuwi dahil tiyak na nag-aalala na ang mga ito. Ayaw pa sanang pumayag ni Argos dahil nais nitong magkasama pa siya kahit mga ilang araw. Ngunit nangako lang siya na babalik. Hindi pwedeng magtagal siya sa mundo ng mga ito. Pumayag na lang din ang kanyang ama at ang Rena. Nangako naman siya na babalik at hiling niya sa kanyang utak na sana pagbalik niya ay tanggap na siya ni Asol. Gumuhit ng portal ang Amang Hari at doon ay pumasok siya. Ilang sandali lang ay nasa kwarto na siya
nakatayo. Agad siyang bumaba para puntahan ang kanyang ina. Nasa kusina ito nagluluto at ganun na lang ang tuwa nito nang makita siya. Naku anak, sobrang namiss kita. Ang tagal mong umuwi at saka hindi ka man lang nagbihis. Wala ka bang damit doon sa mundo nila? Nanay naman, isang araw pa lang ako doon. Nung isang araw, 1 linggo kang nawala. Lunes nung umalis kayo. Linggo na ngayon anak. Nagulat siya sa sinabi ng kanyang ina. Hindi niya alam kung binibiro siya ng kanyang ina. Pero mukha naman itong seryoso. Oo nga pala, nandito kahapon si Mang Agosto at ang anak niyang dalaga na si Lorena. Bakit daw po, Nay? Nagpapasalamat lang daw sana dahil sa tulong mo. May dala silang mga saging at mga sariwang gulay. Sa susunod na lang daw sila bibisitang muli. Balik probinsya na ulit sila at saka baka sa susunod na balik nila dito ay dito na rin sila titira ni Lorena. Oh, bakit naman? Hiniling ko siya na baka pwede siyang maglaba at maglinis dito. Hindi ko na rin kasi kaya ang mga gawain sa bahay anak. Patanda na nga yata ang nanay mo. At talaga ina ang pangalawang lola mo. Ganun po ba, Nay? Ay wala pong problema. Ako na lang ang magpapasahod sa kanya, Nay. Umiti si Imelda at nagpapasalamat sa anak. Naawa rin ito sa mag-ama. Ang dalawa ang naghahanap buhay para sa pamilya. Dahil marami pa mga kapatid si Lorena. Ngunit dahil sa nangyari, ay takot nang makipagsapalaran muli si Lorena. Kaya dahil din sa awa ng kanyang ina, ay sa kanila na lang ito ipinapasok. Nagpaalam si Sapiro sa ina upang aalis dahil may kailangan itong kunin sa opisina. Pag-aralan pa siyang kaso ng isang kliyente. Buti na lang at may 1 linggo pa siya para aralin iyan. Hindi niya akalaing ang 1 araw niyang paglalagi sa mundo ng mga engkanto ay katumbas ng 1 linggo sa kanyang tunay na mundo. Kung may pagninid pala siyang hinarap sa linggong iyon, ay tiyak hindi siya makadalo at maaari pa siyang idemanda ng kanyang kliyente. Papasok na siya ng kanyang opisina nang makasalubong niya si Atty. Criselda. Nagtaka siya kung bakit ito naroon. Ngunit mukhang siya ang kailangan nito. Atty. Sapiro, saan ka ba nagtago at 1 linggo kang nawala? Diretsyong tanong nito. Bakit? May masama ka na naman bang balak sa akin? Tila nagulat ito sa kanyang tanong. Maging siya ay nagtaka rin kung bakit iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hinging dispensa niya. Tahimik lang itong tumango na tila nahihiya. Hindi naman kita masisisi kung iyan ang iniisip mo. Pero sana naman paniwalaan mo ako kapag sabihin ko na pinagsisihan ko ang lahat ng iyon. Hindi ko kasi matanggap na makukulong ang aking kuya. Ayokong maniwala na masamang tao siya dahil magkasama naman kaming lumaki noon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Kung bakit biglang nagbago ang kanyang pagkatao. Kaya sana mapatawad mo pa ako sa pagkakamaling nagawa ko. Tinitigan niya ng matagal ang dalaga. Inaral niya ang ekspresyon ng mukha nito at nababasa niyang sincero ito sa paghingi ng tawad. Hindi matigas ang kanyang puso kaya madali sa kanya ang magpatawad. Tumango siya para ipabatid sa dalaga. Kinalimutan niya ang nangyari. Hindi niya rin mawari kung bakit hindi ito natakot sa kanya sa kabila ng nadiscover nitong katauhan niya. Niyaya niya itong pumasok sa loob ng kanyang opisina. Inalok niya ito ng kape at hindi naman ito tumanggi. Habang nakaupo sa mesa at magkaharap ay pareho silang tahimik. Pasulyap-sulyap ito sa kanya. At dahil may hinahanap siyang papeles sa ibabaw ng kanyang mesa,
ay hindi niya muna ito pinansin. Nang mahanap na niya ang nasabing dokumento, at saka lang niya ito hinarap. Hindi ka ba natatakot sa akin? Nakita mo ang nakakatakot kong katauhan, hindi ba? Diretsong tanong niya dito. Bumiti ito ng tipid, tumayo at tumalikod sa kanya. Bit-bit ang tasa ng kape. Humigop muna ito bago nagsalita. Bakit naman ako matatakot sa iyo? At saka, pinaimbestigahan na kita. Maging ang probinsya kung saan kayo nanggaling. Nagulat si Sapero sa sinabi nito. Bakit nito kailangang paimbestigahan ang kanyang pagkatao? Seryoso ka ba? Bakit mo kailangan gawin ang bagay na iyon? Wala lang, Sapero. Gusto ko lang malaman ang lahat tungkol sa iyo. Bakit ka kaiba ka? Bakit ba, Criselda? Ano bang kailangan mo sa akin? Balak mo ba akong ilaglag? Hindi sa ganun, Sapero. Mahal kita. Kaya ako ginagawa ang lahat ng ito. Dahil gusto kong alam ko lahat sa iyo. At tanggap ko lahat ng pagkatao mo. Bago ko aminin sa iyo ang lahat. Nagulat siya sa ipinagtapat ng dalaga. Hindi niya lubos akalain na ito ang gagawa ng unang hakbang. Hindi ba dapat siya ang manligaw dito dahil siya ang lalaki? Dismayado ka ba? Dahil ako ang unang nagtapat sa iyo? Sapero, lumaki ako sa Amerika. Isa akong liberated na babae. Mahal kita. Gusto kong maging totoo sa iyo. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sobrang lakas ng loob ni Criselda. Alam ko na anak ka ng isang engkanto. Kaya kakaiba ka. At dahil namana mo iyon sa ama mo. At wala akong pakialam sa pero dahil mahal kita. Mga bata pa lang tayo noon. Magaan na ang loob ko sa iyo. Siguro naman naramdam mo din iyon. Tanong pa nito. Hindi alam ni Sapero kung matutuwa ba siya o madismaya. Ang alam niya ay siya ang lihim na humahanga dito. Hindi niya sukat akalain na ganun din pala ito sa kanya. Sapero, ano ba? Bakla ka ba? Halos ako na nga itong nanligaw sa iyo. Huwag mo naman akong titigan lang. Criselda, pag-isipan mo munang mabuti ang gagawin mong desisyon. Baka kapag malaman ng mga magulang at kuya mo, ay pati ikaw ay susumpa nila. Bahala na, wala akong pakialam. Kaya tagal kong hinintay ang pagkakataong makita kitang muli. Sana mag-umpisa tayong muli at kalimutan ang lahat ng mga masasamang pangyayari sa atin. Alam ko naman na mabait ka, Sapero. At huwag mo sanang isipin na ganun ako kasama sa inakala mo. Hindi sumagot si Sapero. Kahit mahal niya ang dalaga ay kailangan pa rin nilang pag-isipan pareho ang lahat. Maraming bagay ay kailangan nilang isaalang-alang. Kailangan na nating umalis, Criselda. May pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Pasensya na. Saka na lang tayo mag-usap muli. Uwi ka niya at nauna na ring tumayo. Dismayado ang dalaga dahil sa kanyang ginawa. Nabasa niya ito sa mukha ng dalaga. Ngunit wala siyang magawa. Ayaw niyang magpadalos-dalos ito sa pagdidesisyon. Kahit siya ay kailangang mag-isip. Hindi puro pag-ibig ang dapat isaalang-alang. Lalo na at may lamat na sa pagitan nila at sa pamilya nito. Nauna nang lumabas si Criselda at nakasunod lang siya dito. Inakala niyang uuwi itong mag-isa. Ngunit nagulat siya nang sumabay pa rin ito hanggang sa kanyang kotse. Wala ka bang dalang sasakyan? Tanong niya rito. Bakit? Ayaw mo na akong ihatid? Naruwisyo na ba ako sa iyo? Teka nga lang, Sapero. Umiiwas ka ba sa akin dahil sa ipinagtapat ko sa iyo? Hindi naman. Mali ka ng pagkaintindi. Pasensya na. Sige na, ihahatid na kita. Sagot niya dito. Hindi na siya muling nagsalita at hindi na rin tumingin pa dito.
hanggang sa marating nila ang bahay nila Criselda. Mabigat ang mukha nito habang nakatingin sa kanya pagkatapos nitong bumaba. Agad niyang binawi ang tingin dito. Hindi siya pwedeng maawa sa dalaga. Salamat. Tanging wika nito. Umangulang siya at pagkatapos ay pinaharurot ng palayo ang sasakyan. Magulo ang kanyang isip at hindi makapag-focus sa kanyang inaaral na kaso. Kung maaari lang na nasa harap niyang palagi ang dalaga. Kung alam lang nito kung paano siya nagtitimpe, huwag lamang mahalata nito ang totoong nararamdaman niya. Hindi siya nagpapakita kay Criselda at upang maiwasan ito ng lubusan, ay hindi muna siya pumapasok sa kanyang opisina. Alam niyang pupuntahan siya nito doon. Kaya sa bahay na lang muna lahat ng kanyang transaksyon. Sa email na lang muna niya itinadaan lahat ng mga kailangan at ang sekretarya na muna niya ang bahala sa lahat. 3 araw na rin siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Nababagot na rin siya kaya naisipan niyang bumaba ng kusina. Hindi niya inasang may bago silang kasama sa bahay. Anak, mabuti naman at bumaba ka rin. Nandito na pala sa Lorena. Nababagot na rin daw siya sa kanila at iniisip din niya ang pangangailangan ng mga kapatid niya. Kailangan na daw talaga niya magkasahod kaya nandito na siya. Kita niya ng kanyang ina. Walang problema, Nay. Basta wag lang masyadong pagurin ang sarili. Kung ano lang ang kayang gawin, yun lang. Ang matitirang gawain ay ipagsabukas na. Isa lang ang katawan natin kaya dapat talagaan. Niya. Tumango lang ang dalaga at talatang nahihiya sa kanya. Lorena, ipagtimpla mo muna ang kuya sa pero mo. Sige po, ma'am. Sandali lang po, sir. Umupo ka lang muna dyan. Anong ma'am? Anong sir? Nanay at kuya ang itawag mo sa amin, ha? Hindi kami sanay sa ganyan. Reklamo ni Imelda. Sige po, Nanay Imelda. Pasyensya na. Hingi nito ng paumanhin. Sinundan lang ng titig na sa pero ang dalaga. Kanina pa niya nahuhuli na panay ang sulyap nito sa kanya. Babasa niya sa mga mata nito na may gusto ito sa kanya. Napangiti lamang siya dahil halos nakababatang kapatid lang niya ito. 17 anyos lang ito, samantalang siya ay malapit ng lalagpas sa kalendaryo. Ayaw niya ng ganoon. Matapos maghain si Lorena ay inumpisa niyang kumain nang biglang may nag-doorbell sa labas. Si Aling Imelda nang nagbukas at pagbalik nito ay kasama na nito si Criselda. Anak, may bisita ka. Paglingon niya ay napaubo siya dahil sa gulat. Halos nalunok niya ang buong karne na inuumpisan pa lang niyang nguyain. Nay, bakit? Hindi niya tinapos ang kanyang sasabihin dahil iniisip pa rin niya na baka mabastos ito. Ayaw rin niya na masaktan ito ng sobra dahil sa ginagawa niyang pag-iwas. O paano? Sabay na kayong kumain, anak. Doon na muna kami ni Lorena sa sala. Paalam ni Aling Imelda. Kita niyang selo sa mga mata ni Lorena. Ngunit patay malisya lang siya. Sobrang bata pa nito para magustuhan niya. Isa pa ay simula pagkabata niya ay si Criselda lang ang nag-iisang babae na tinatangi niya. Ngunit pilit pa rin niyang iniiwasan dahil masyadong komplikado pa ang lahat. Hindi pa man niya inanyayahang kumain ng dalaga. Nakaharap ay nagkusa na itong umupo sa kanyang harapan. Wala ka talagang balak na paupuin ako, no? Reklamo nito. Bakit ka pa nagpunta dito? Paano mo natunto ng bahay ko? Tanong niya. Mayaman kami sa pero, kaya kung magbayad kahit 10 detective man, mahanap lang kita. Pwede ba, Criselda? Isipan mo munang mabuti lahat
bago mo na naman sabihin na gusto mo ko. Alam mong hindi ako ordinaryong tao. Wala nga akong pakialam. Kahit engkanto ka pa o anuman, basta mahal kita noon pa. Bakit ba ayaw mong maniwala? Hindi na ako bata sa pero. At gaya ng sinasabi ko sa iyo, liberated woman ako. Kaya hindi ako mag-aalinlangan na ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko. Saka, ayoko maunahan ng babaeng iyon. Kaya ba gusto mo siyang tulungan at maipanalo dahil siya ang gusto mo? Dahil ba mas bata siya kumpara sa akin? Nabadihamak na mas maganda, maputi at sexy ako doon ha. Mahabang litanya nito. Nailing na lamang siya sabay sapo ng kanyang noo. Nawala na siya ng interes na kumain dahil sa sobrang kadaldala ng kanyang kaharap. Gusto niya itong pauwiin, ngunit ayaw nito. Dinala na lamang niya ito sa kanilang patio sa tapat ng bahay. Hindi niya alam kung ano pa ang kanilang pag-uusapan dahil nawawala na siya ng topiko. Ngunit mukhang walang balak na umuwi ito. Saktong paupo na sila nang biglang may sumulpot na mga nilalang sa kanilang harapan. Namilog ang mga mata ni Criselda sa gulat at pagtataka kung saan galing ang mga ito. Ama, anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong niya. Sa pero, ito kasi mga kapatid mo. Gusto makita ang mundo ng mga tao. Kaya pinagbigyan ko na. Saka gusto ka nilang makasama dito ng matagal. Kaya mo ba silang pagbigyan? Tanong ni Argos. Oo naman ama, sila lang ba? Nasaan si Azul? Tanong niya. Hayaan na muna natin ang kapatid mong yun sa pero. Mabait din naman si Azul. Kaya alam ko na balang araw ay mapagtanto niya na mali ang kanyang iniisip laban sa'yo. Magiging malapit din kayong ng kapatid mong yun sa pero. Ngumiti lang siya sabay lingon kay Criselda. Tsaka lang niya naalala na kasama pala niya ito. Ganyang nilapitan ng dalaga para ipakilala sa mga kapatid. Naida, la chica, ito si Criselda ha. Hindi na ituloy ang kanyang sasabihin pa dahil nauna na ditong ipakilala ang sarili. Ako si Criselda, nobyo ako ni Sapiro. Nagulat ang binata sa sinabing iyon ni Criselda. Hindi niya akalaing ganon kalakas ang loob nito kahit alam nitong hindi ordinaryong tao ang kanilang kausap. Ikaw palang kasintahan ng kuya Sapiro namin. Ang ganda mo po. Saad ni Naida. Sang-ayon din sa Argos na kanilang ama. Masaya ito dahil kahit papano ay may umiibig kay Sapiro na isang tao. Kuya, magkapatid kayo? Gulat na tanong ni Criselda kay Naida. Oo, siya ang panganay sa amin. Ako ang bunso. Ako si Prinsesa Naida at ito si Prinsesa La Chica, ang aking ate. Pagkilala ni Naida. Tinignan lang saglit ni Criselda ang binata pagkatapos ay nginitian ng dalawang babae na kaharap. Mga anak ko sila, Criselda, at masaya kami na nakilala ka namin. Wika rin ni Argos. Pinamulahan ng mukha ang dalaga. Inakala niyang magiging karibal niya ang isa sa mga ito kay Sapiro. Hindi niya akalaing kapatid pala ang mga ito ng binata. Alam niya na engkanto ang mga ito dahil sa mula sa kanyang peripheral vision ay nakita niyang biglang paglitaw ng mga ito. Hindi na siya natatakot pa dahil nakatatak na sa kanyang utak ang katauhan ng lalaki na kanyang iniibig. Kaya hindi imposible na baka may kasintahan itong katulad nito. Iyon ang unang sumagi sa kanyang utak. Puro pagsiselos kasi ang nasa kanyang utak. Maging sa katulong nila sa pero na dating kilihente, ay pinagsisilusan niya rin. Iba ang kahibangan niya pagdating kay Sapiro. At hindi niya ito nagawa sa ibang lalaki. Talagang mahal na mahal niya ito ng sobra. Oo nga pala, Criselda.
Gusto kong sumama ka sa amin sa pamamasyal sa aming mundo. Sa susunod na balik ni Sapiro doon. Alok ni Argos. Gusto ko po yun. Sasama po ako. Hindi na nakaimik pa si Sapiro. Hindi siya sigurado kung seryoso ba si Griselda sa mga sagot nito. Pero lihim siyang natuwa. Oras na may sama niya si Griselda sa mundo ng mga engkanto ay wala nang atrasan pa. Hindi na siya magpapakipot pa. Aalukin na niya ng kasalang dalaga. Nang araw ding iyon, ay ipinasyal nila sina La Chica at Naida sa lungsod. Nanonood ng sine, nag-shopping, kumain, at kung ano-ano pa. Natuwa rin ang mga ito dahil ibang-iba ito sa kanilang mundo. Parang naglalaro lang ang mga ito. Sa kanila kasi kapag gusto nila ng bagong damit, ay makakagawa sila ng gamit ng kanilang mahika kaya hindi na kailangan na bumili. Wala ring sinihan sa mundo ng mga engkanto. Kaya kahit gaano kaingay ang loob ng sinihan na hindi nila nakasanayan, ay kailangan nilang tiisin iyon. Dahil ginusto nilang makisalamuha sa mga ordinaryong tao. Halos hindi rin sila nabubusog sa mga pagkaing in-order nila. Halos hindi makapaniwala si Griselda habang nakatingin sa kanila na kumakain. Tila walang kabusugan. Kaya nagtaka siya kung saan napunta ang mga kinakain ng dalawa. Gayong hindi rin naman lumulobo ang kanilang mga tiyan. Seryoso ba talaga kayo? Kinain niyo lahat ng iyon? Tanong niya, sabay silip sa ilalim ng mesa. Baka kasi ayaw ng mga ito sa lasa, kaya naisipang itapon sa ilalim. Subalit wala rin naman. Nagulat pa siya nang biglang tinawag ng bunso ang waiter. Kuya, pagidagdagan mo pa ng 2 serve. Kulang eh. Halos namubo na ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi pa niya tapos ang kanya na 1 serve lang, samantalang ang 2 ay nakailang order na. Ano kaya kinakain nila bago mang-inasal? Napagtanto niyang ganoon ang mga engkanto. Matakaw sa pagkain. Pwede bang umuwi na muna tayo? Sobrang nakakapagod na. Reklamo ni Griselda. Sayang, gusto ko pa sanang mag-ikot-ikot. Ang ganda rin naman dito sa mundo niyo eh. Wika ni Naida. Hindi pwede ang gusto mo, Naida. Kailangan ni Griselda na magpahinga. Isipin yung tao siya, napapagod at nanghihina. Hindi kagaya niyo na isang immortal, kaya hindi kayo nakakaramdam ng pagod at walang kamatayan. Paliwanag ni Sapiro. Sakay sila ng kotse pauwi at naunang hinatid ni Sapiro si Griselda sa bahay nito. Hindi na siya bumaba dahil tiyak na makilala siya ng mga magulang ni Griselda. Galit ang mga ito sa kanya kaya kailangan niyang umiwas sa mga ito. Hindi nga lang niya alam kung hanggang kailan siya magtatago sa mga ito. Kailangan niyang harapin ng mga magulang na Griselda ng buong tapang. Mahal niya ang dalaga. Hindi pa man niya inaamin dito ang lahat, ay masaya siya sa lakas ng loob na pinapakita ng dalaga. Matapos nilang ihatid si Griselda ay diretso na silang umuwi ng bahay. Sa geserom pinatuloy ang 2 kapatid ni Sapiro na dalaga. Ang kanyang ama naman ay sa kwarto na nakalaan para rito noon pa man. 1 linggo rin ang pamamasyal ng 2 magkapatid na Naida at La Chica. Nagpaalam na ang mga itong umuwi na sa kanilang mundo. May mga tungkulin sila na dapat gampanan sa kanilang kaharian. Hindi pwedeng maging irresponsable dahil sa kanila nakatingala ang lahat ng mga nilalang sa kanilang palasyo. Sapiro, darating kaya si Griselda? Tanong ni Argos habang naghihintay sila sa dalaga. Niyaya nila itong sumama ngunit ilang oras na silang naghihintay ay hindi pa rin ito dumarating. Balisa na rin ang binata
Marami nang tumatakbong negatibong bagay sa kanyang utak. Paano kung sumuko na nga sa kanya si Criselda? Dahil hindi niya makuhang iparamdam dito na mahalaga ito sa kanya. Natatakot siyang pagdating ng araw ay iiwan lang din siya nito dahil utos ng pamilya. Padilim na ngunit hindi pa rin ito dumarating. Napagpasyahan na nilang umalis nang may biglang sumulpot na kotse sa harapan ng malaking bahay. Nabuhayan ng loob si Sapiro. Ibig sabihin ay tuloy pa rin ang kanyang desisyon na ligawan na ang dalaga. "Pasyensya na, nahuli ako ng dating." Bungad ng dalaga nang makitang kumpleto na silang apat. "Ayos lang, abala ka yata sa mga responsibilidad mo, kaya ka nahuli ng dating." Anila chika. "Nahulaan mo nga, tinapos ko na ang lahat ng mga nakatambak na papeles. Dahil hindi ko alam kung kailan ang balik ko," sagot ni Criselda. "Saan ba ang daan papuntang mundo nyo?" Tanong ulit ng dalaga. Itinaas ni Argos ang kanyang kamay at pagkatapos ay gumawa ito ng portal. Sobrang namangha si Criselda nang makita ang bilog na liwanag. "Ang galing! Sana magkaroon din ako ng ganyang kapangyarihan," puna nito. Tumawa lang sila at pagkatapos ay inutusan ni Argos ang lahat na pumasok na sa lagusan. Nauna nang pumasok ang dalawang prinsesa. Sumunod si Criselda at pagkatapos ay si Argos. Ang huling pumasok naman ay si Sapiro. Samantalang bitbit ni Lorena ang isang maliit na kahon para ibigay kay Sapiro. Naiwan ito iyon sa mesa, kaya inutusan siya ni Aling Imelda na ihatid iyon sa kanyang kwarto. Sa tingin niya isa iyong singsing. Napangiti si Lorena. Sa isip niya ay napakaswerte ni Criselda. Ito ang napiling mahalin ng napakagwapo at napakabait na binata. Lihim na nagkagusto si Lorena sa binata dahil kakaiba ito sa lahat ng mga binatang lalaki. Yun nga lang at hanggang sa paghanga lang siya dahil mayaman ito samantalang siya ay mahirap lang. Itinago na lamang nito ang lihim na nadarama para sa binata. Kahit paminsan ay nawarduhan siya sa binata at sa ina nitong si Aling Imelda. Minsan kasi ay nakikita niyang dalawa na nagsasalita na walang kasama. At hindi naman niya pwedeng isipin na may sayad sa utak si Sapiro dahil sobrang talino nito. Naipanalo nga nito ang kanyang kaso laban sa mga maimpluwensyang pamilya. Pagdating niya sa harapan ng pinto sa kwarto ni Sapiro ay nakabukas ito. Kaya hindi na siya kumatok at dumiretsyong sumilip sa loob. Ngunit nagulat siya nang makitang may bilog na liwanag na lumalamon kay Sapiro. Sa pagkabigla niya at pag-alala na mawala si Sapiro, ay dali-dali siyang tumakbo papalapit sa liwanag at kinaparo ng binata. Ngunit bigla na lamang siyang nilamon ng liwanag. Nagulat na lang sila nang makita si Lorena na nasa kanila ng harapan. "Anong ginawa mo, Lorena? Bakit ka napunta dito?" Tanong ni Sapiro sa dalagang katulong. "Hindi ko alam. Bakit pa biglang naging ganito? Nasa kwarto mo lang ako kanina. Bakit biglang naging ganito, sir?" Gulat ding tanong babalik ni Lorena sa kanyang amo. "At saka, sino ang tatlong iyan? Saan sila galing?" Tanong ulit nito sabay ikot ng tingin sa buong paligid. Tsaka lang napansin ng dalaga ang kakaibang ganda ng lugar. Alam niyang hindi iyon ang normal nilang mundo dahil sobrang layo ng pagkakaiba ng paligid kung saan siya naroroon. "Ito na ba ang paraiso ni Adan at Eva? Teka, buhay pa ba ako, ha? Paanong napunta na ako agad sa langit?" Tanong pa rin ng dalaga. "Ang dami mong tanong, tumahimik ka nga." Saway ng naiiritang si Criselda. Inis na inis ito sa presensya ng dalaga. Pakaramdam nito ay aagawin ni Lorena ang atensyon ni Sapiro. Sila chika nang sumagot sa mga katanungan ni Lorena.
Nagustuhan na rin naman ito ng engkantada dahil nakita nitong mabait ito at may mabuting puso. Nandito ka sa mundo ng mga engkanto, kaibigan. Kung sinundan mo man kami dito ay sana lang wala kang binabalak na masama. Pero sa tingin ko naman ay mabait ka namang tao. Kaya inanyayahan ka na naming sumama sa palasyo. Nito. Nalilito man ang dalaga ay tahimik itong sumunod sa kanila. Samantalang panay ang sulyap ni Criselda kay Sapero habang naglalakad sila. Nahalata naman ng binata na nagsiselos ito kay Lorena. Kaya nilapitan na ito ng binata at hinawakan ng kamay. Lihim itong kinilig at patuloy lang na naglalakad. Doon lang nito lubusang nakita ang kapuri-puring ganda ng paligid. Aliw na aliw itong naglalakad habang magkahawak ang kamay nila ni Sapero. Nakangiti namang pasulap-sulyap si Haring Argo sa anak at kay Criselda. Nababasa nito sa galaw at mga mata ng dalawa na mahal na mga ito ang isa't isa. Masaya ito para sa anak. Tanggap ito ng dalaga kahit alam nito na may dugong engkanto ang binata. Noon kasing kapanahunan ni Argos ay pinagtabuyan ito ni Imelda nang malaman na isa siyang engkanto. Kasalanan din naman niya dahil hindi siya naging totoo sa sarili. Itinago niya kay Imelda noon ang kanyang tunay na katauhan. Hindi katulad kay Sapero na malakas ang loob. Kaya masaya si Argos para sa panganay na anak. Pagkarating sa loob ng palasyo ay sinalubong sila ng mahal na reyna. Pinaganda sila ng kanilang makakain at kagaya ng dati, inilalayuan ng mga ito ang mga putahe na hindi pwedeng kainin nila galing sa mundo ng mga tao. Pagkatapos kumain ay nagpaalam si Sapero na lumabas para mamasyal kasama si Criselda. Lihim naman na kinilig ang dalaga nang marinig iyon. Huwag kayong manghuli o mamaitas ng mga bagay-bagay na makikita nyo sa paligid ha. Mag-ingat kayong hindi makagawa ng pagkakamali. Bili ni Argos. Tahimik silang pareho habang naglalakad. Kumukuha pa ng lakas ng loob si Sapero at nag-isip kung saan siya magsimula para ligawan ang dalaga. Nahalata ni Criselda ang pagiging balisa niya, kaya tinatawanan siya nito. Halata talagang hindi ka marunong manligaw, ano? Natatawa ang hirit ni Criselda. Ano kasi Criselda, pasyensya ka na. Oo na, Sapero. Alam ko nang torpe ka. Huwag mag-alala. Hindi mo na kailangan manligaw. Bakit hindi? May iba ka pa bang gusto bukod sa akin? Siyempre wala. Hindi, pwede mo na akong sagutin agad. Siyempre, ikaw lang naman itong mahinay. Kaya tagal nating inintay ang pagkakataong ito tapos pakipot-kipot pa tayo. Tinignan niya ang dalaga na tila ba nagtatanong kung paano nito alam na matagal na niya itong gusto. Sus, hindi mo naman ako binigyan ng kwintas noon kung hindi ako mahalaga sa'yo. Kaya aminin mo na rin noon na crush mo ako o may crush ka na sa akin noon pa lang. Ngumiti na lamang siya sa sobrang daldal nito. Oo na, daig mo pa ang isang engkanto na kayang basahin ang utak ng tawa. Pero totoo namang binala kong hanapin ka sa Amerika. Pag-akala ko kasi doon ka na paperme. Ngunit nagulat ako dahil nandito ka na pala. Sadyang pinaglaruan pa tayo ng tadhana at sa unang pagkakita pa lang natin ay gusto na tayong pagsabungin. Malungkot niyang bahayag. Oo nga pero may kasalanan din ako. Hindi dapat kinukonsente ang mali kahit pa kapatid o mga magulang. Masyado akong naging attached sa kanila. Hindi mo rin naman ako masisisi. Kahit sino gagawing pagtakpan ng kahihiyan ng pamilya, yun nga lang at hindi na kinaya ng aking konsyensya. Kaya kahit isinumpa ako ng aking mga magulang at ni kuya, hindi ako nagsisisi kasi ginawa ko ang tama. Pinalayas na nga pala nila ako mami at daddy sa bahay. Nalaman kasi nila na nakipagsabuatan ako sa judge na ituloy pa rin ang guilty plea.
Para kay kuya. Kahit alam kong binayaran nila ang husgado. Napatango si Sapero sa naging desisyon ng dalaga. Buong akala niya ay nanalo ang kaso. Dahil sa ginawa niyang paghipnotismo sa judge, nabasa kasi niya sa mga mata nito na may masama itong balak. Yun pala ay si Criselda din mismo ang nag-withdraw ng masamang plano ng pamilya. Iyakap niya ito sa unang pagkakataon. Sobrang gaan ang kanyang pakaramdam. Alam niya at ramdam niya na ito na ang una at huling babae na magpapatibok ng kanyang puso. Ito na rin ang babaeng na siyang makasama habang buhay. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang pantalon. May hinahanap siyang bagay doon ngunit hindi niya makapa. Bumitiw siya mula sa pagkakayakap at kinapa maging ang bulsa ng kanyang polo. Napahilamo siya ng kanyang mukha nang maalalang naiwan pala niya ito sa mesa. Ibibigay pa naman sana niya iyon kay Criselda. Oras na maging opisyal na niya itong nobya. Napansin ng dalaga ang kanyang pagiging balisa, kaya pinuna agad nito. Hindi ka ba masaya na kasama ako? Parang ang bigat ang mukha mo at sobrang dismayado. Sabihin mo nga ang totoo. Nakaakalito ka naman. Busangot ng dalaga. Hindi, Criselda. Mali ka ng pagkaintindi. Depensa niya. May sasabihin pa sana siya nang biglang sumulpot mula sa kanyang likuran si Lorena. Kuya, pasensya na kung iistorbohin muna kayo. Iabot ko lang sana ito sa iyo. Sabay lahat ng maliit na kahon. Biglang nagliwanag ang mukha ng binata. Hindi nito inasa na buo pa rin ang kanyang plano. Dahil iyon kay Lorena. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang tinaupak si Criselda. Iniwan sila nito at lakad-dakbong pumasok muli ng palasyo. Sa gulat ay naestatwa na lamang si Sapero habang nakatayo at nakasunod ang tingin kay Criselda. Anong nangyari doon? Gulat na tanong ni Lorena. Hindi ko rin alam. Mahinang sagot ng binata. Eto kuya, kunin mo na. Pinabigay kanina ni Nani Imelda dahil naiwan mo sa mesa. Dahil dito ay napunta ako sa lugar na hindi ko inasang totoo pala talaga. Saad ni Lorena. Sana mananatiling sekreto natin ito, Lorena. Oo naman kuya, makakaasa ka po. Sige na, sundan mo na ang nobya mo at mukhang masama ang timpla ng mukha noon. Ngumiti ang binata at nagpaalam na kay Lorena. Naiwan si Lorena na nakatayo sa labas nang biglang may narinig itong kabayo na papalapit. At dinig nito ang boses ng isang lalaki. Maya-maya pa ay bumungad sa harapan ng dalaga ang napakagwapong mukha ng lalaking nakasakay ng kabayo. Nang makita siya nito ay sobrang nagalit ito dahil inakalang isa siyang lapastanganan. Sa galit nito ay gumamit ito ng kapangyarihan para parusahan si Lorena. Nagsisigaw ang dalaga sa sobrang kati ng kanyang buong katawan. May kung anong bagay na sinaboy sa kanya ang binata. Lapastanganan ka. Bakit ka narito sa aming daigdig? Espiya ka ng mga babaylang itim galing sa mundo ng mga tao. Ikaw ang dahilan o ikaw ang ginagamit nila para magnakaw ng mga mutya at anting-anting dito sa aming mundo para gamitin lang sa masasamang paraan. Sigaw ng binata. Hindi totoo yan. Wala akong alam sa ganyan. Nagulat nga rin ako at bakit bigla na lang akong narito. Bang maangan ka pa. Sigaw nito at mas lalo pang nalakasan ng kapangyarihan. Halos mapasayaw na rin si Lorena sa sobrang kati ng kanyang buong katawan. Mabuti na lang at lumabas si Argos para sana mag-ikot. Nakita nito ang anak na pinaparusahan si Lorena. Kaya agad nitong pinigil ang anak. Hindi siya kalaban na Sol. Siya si Lorena. Kasambahay siya ng kuya sa pero mo. Nito. Tsaka lang tumigil si Asol at dumiretso ito habang galit na bumulong. Kapal ang mukha ng taong yon. Nagdala pa talaga ng kasama. Dinig ni Argos na bulong nito.
Hinayaan na lamang iyon ng ama. Alam niya na mabigat pa rin ang loob ni Asol kay Sapiro. Kaya hinintay na lamang nito na tuluyang matanggap ni Asol ang kapatid. Kilala nito si Asol, isang mapagmahal na anak at kuya nila Naida at Latika. Kaya alam ni Argos na darating ang araw na matatanggap nito si Sapiro. Samantalang nagmadali si Sapiro na sundan si Criselda na noon ay papasok sa pribadong kwarto na inilaan ng kanyang amang hari para dito. Agad niyang hinawakan ang kamay ng dalaga para tumigil na ito sa paglalakad. Bitawan mo na ako, Sapiro. Doon ka na lang kay Lorena. Mas masaya ka doon kaysa ako ang kasama mo, kaya huwag ka nang magpanggap pa. Mali ka nang inakala mo, mahal ko. Kaya ako dismayado kanina dahil naiwan ko ang singsing na dapat ay ibibigay ko sa iyo. Oras na maging tayo na. At kaya ako masaya na makita si Lorena dahil hawak niyang kahon ng singsing. Ibig sabihin ay matutuloy ang pagiging opisyal na magnobya natin. Kaya huwag ka nang magselos. Ikaw ang mahal ko kahit isa kang liberated. Kahit masungit ka. Di gaya ni Lorena na sobrang mabait. Pero ayos lang kahit ganyan ka. Alam kong mabuti kang tao, mahal ko. Kaya sige na, isuot mo na itong singsing. Kapag isinuot mo na ito, ibig sabihin ay papayag kang magpakasal sa akin kahit sa huwis. Oras na makabalik tayo sa ating mundo. Ngumiti lamang si Criselda. Tila napawi ang lahat ng kanyang sakit sa dibdib. Pagkatapos ng mahabang paliwanag ni Sapiro. Kinagabihan ay kinausap ni Sapiro ang ama tungkol sa plano nila ni Criselda. Malungkot si Argos habang nakatitig sa panganay na anak. Alam mo bang nakatakda kang maging prinsipe dito sa mundo ng mga engkanto, anak? Pagdating ng araw, kailangan mong lisanin ang mundo ng mga tao dahil ito ang totoong mundo mo, Sapiro. Dito ka na maninirahan habang buhay dahil tunay na dugong engkanto ang nananalitay sa iyo, anak. Sobrang nalungkot si Criselda sa narinig. Maging si Sapiro ay ganoon na rin. Ngunit hindi nila mapipigil ang nakatakda. Handa akong sumama sa iyo, Sapiro, kay isang mundo ka man dadalhin. Mahal kita. Walang kahit sino anumang bagay ang makapagpahiwalay sa atin. Buong loob na wika ni Criselda. Napangiti at napahanga si Argos sa pag-ibig ng dalaga para sa anak. Tuluyan na niyang ibinigay sa mga ito ang basbas ng kanilang pagiging magkarelasyon. Pagdating ng panahon ay tuluyan ng magiging permanente si Sapiro sa mundo ng mga engkanto. Kung makakadalaw man ito sa mundo ng mga tao ay ilang araw lang at babalik pa rin ito sa mundo ng mga engkanto. Tanggap iyon ni Criselda. Maintindihan niya ito dahil ito ang napili niyang mahalin. Masaya silang nagsama pagkatapos ng kanilang kasal. Biniyayaan ng triplets na anak na hindi inaasahan nilang dalawa. Hindi nila alam kung kailan ang panahon. Kung kailan sumakabilang mundo si Sapiro. Subalit kapag dumating ang oras na iyon, sisiguraduhin ni Criselda na kasama siya nito. Walang kamatayan ang kanilang pag-iibigan. Kaya kahit sa mundo man ng mga engkanto, ay susundan ito roon si Sapiro. Hanggang dito na lang siguro, no? Hindi na natin dudugtungan. Kayo ba? Wakas.